Dadala sa atin ni Pastor Mang. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral is all about the gospel. So last time we are talking about the importance of the gospel at meron tayong tatlong una na pinag-aralan patungkol sa gospel. The importance niya, number one, only the gospel can bring the salvations. And secondly, only the gospel can save the power of sin. And then lastly, we are talking about only the gospel can be transformed the sinner. At sa pagpapatuloy po, titingnan natin naman, yung gospel ay nagtuturo po sa atin ng tamang attitude towards to God. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na muli kaming kakanin ng iyong salita. Salamat sa walang hanggang pagtutuwid. Salamat sa walang hanggang pagmamahal na ipinaranas mo sa amin. Salamat din, Lord, sa mga mahal namin sa buhay na patuloy pa namin kasama. Salamat din sa pag-iingat sa isang linggo na aming pakikasalamuha sa napaka-unpredictable word. Thank you for all kind of blessing that you give to us, Panginoon. Salamat din sa kagalingan, sa katagumpayan, sa pagpapagaling sa mga sulat namin, Panginoon, pagiging sa mga kaligatin sa buhay namin. Thank you, Father God, dahil sa kabila ng mga sitwasyon niyan, patuloy namin nararanasan ang iyong biyaya na ipinaparanas sa amin. And we ask for the Holy Spirit for this time, Lord, to indwell us. At patuloy ka, Panginoon, mag-speak sa amin. You are our speaker, our preacher for this morning. At hayaan po, Panginoon, ang iyong lingkod ay gamitin mo lang upang maging daluyan ng iyong pagpapala ng iyong mga salita tungo sa ikalalalim ng aming pananampalataya, kaunawaan patungkol sa mabuting balita o ebanghelyo na patuloy namin pinag-aaralan. Salamat, Lord, sa bilang namin. Pinakasawat namin ang lahat ng mga magiging hadlang para hindi namin maunawaan ang iyong mga salita. And then we ask the Holy Spirit na mag-speak po sa aming mga puso. Salamat sa katahimikan, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong gagawin sa mga oras na ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. God bless us all. So, praise God sapagkat tayo ay makakapagpatuloy sa paglilingkod at pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, doon pa rin tayo sa ating 2 verse, and we are focused in verse 2 in the word of the good news was promised by God through the prophets written with the Holy Spirit. So, ibig sabihin, Holy Scripture. So, dito, ang gospel, siya rin yung may kakayanan para mabago tayo mga kasalanan. So, last time we were talking about, walang magtuturo sa atin ng tumpak na tamang pamumuhay kundi yung salita lang ng Diyos. Yung mga tao nakapalibot sa atin, ngayon siguro natutulungan tayo ng maganda, maayos, napapayungan tayo, pero pag dumating yung pagkakataon na na-hurt natin sila, o kaya meron tayong hindi na ibigay sa kanila expectation, magbabago po agad yung paraan ng way of talking niya sa atin, o kaya yung pakikisama. Pero yung the gospel, if you really continue to study the Word of God, talagang everyday, binabago tayo ng Diyos. Amen? Kaya sinasabi ng Panginoon from the Old Testament, meditate the Word of God all day long. So lagi niya yung sinasabi, hindi lang sinabi ng Bible na basahin, kundi basahin at pagbulay-bulayan iyon. Okay, so ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay naglalaman ng napakaraming bagay para sa buhay natin upang tayo ay magkaroon ng tunay na katagumpayan. Sabi nga po ng 1 John 5:13, only the gospel can bring the transform of the sinner. Sabi niya dito, sa chapter 5 verse 13, ito yung true born again na patuloy na nagpapakilala sa atin. Sabi niya dito, I am reading this to you so that you will know you have the eternal life that you believe in the Son of God. So pag binasa po natin yung verse 3 and 4, the gospel is all about the Son of God. So ibig sabihin, sabi dito sa ating key verse na sa aking supporting verse,
sabi niya dito, in verse 15 ng chapter 5 ng 1 John, I am written this to you. So, ibig sabihin, isinusulat. Ito yung salita ng Diyos. This is the gospel. Isinusulat, I written this to you so that you may know you have eternal life. Mayroon kang buhay na walang hanggan. Yun yung born again. Mayroong buhay na walang hanggan. Yung buhay na binago, yung buhay na walang direction, yung buhay na may katapusan, may kaparusahan dahil sa kasalanan, yung true born again, sabi niya dito, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa Panginoon. So, yun yung last time. So, ngayon, in the fourth part, what is the importance of the gospel? Alam niyo po, pag ang gospel ang pinag-uusapan natin dito, lagi niyang dinadirect yung ating attitude. Okay? Yung ating attitude. So, gospel lead your attitude towards to God. Ito tandaan natin. Yung mabuting balita, nagtuturo po ng tamang ugali, tamang pananaw patungkol sa ating Diyos. Kaya nga minsan, bakit hindi tayo gumagalang sa Diyos? Bakit hindi natin ganun kahalaga ang Panginoon sa buhay natin? Bakit ganun yung attitudes natin doon sa Panginoon? Di ba kung minsan, ito lagi ko sinasabi sa inyo, tayo nagbibigay ng sariling definitions ng God sa buhay natin according to sa nais natin. Ang Diyos, pag sinasabi natin, ang Panginoon natin, bibigyan niya ako ng ganito, bibigyan niya ako, kaya niya akong bigyan ng mga ganitong bagay. So, ibig sabihin, binibigyan natin siya ng sarili nating definitions na hindi natin alam kung sino talaga yung Diyos sa buhay natin. It's only the gospel can teach a right attitude towards to God. Kasi nga, yung gospel, naglalaman din po ito ng mga utos ng Panginoon. Naniniwala po kayo? And commandments will change the believers or maybe the sinner. Kasi kung wala yung salita ng Diyos, kung wala yung gospel na pinag-aaralan natin, paano natin mababago ang ating mga sarili? Kaya nga in verse 1, nagsasabi dito si Paul, ako si Pablo, servant of Jesus Christ, an apostle who choose to preach the gospel. Kaya pala, si Pablo, pinapakilala niya yung self niya dito, ako'y tinawag ng Diyos, pinili ng Panginoon para mangaral sa inyo tungkol sa mabuting balita ng Diyos. Ano yung mabuting balita? Yung tao, mapapahamak sana, pero dahil sa mabuting balita, can bring the salvation. Tama po ba yun? And then sabi dito ni Pablo, yung gospel, nagsasabi din kung paano tayo makakawala sa kapangyarihan ng kasalanan. At hindi lang yun, yung gospel din ang magtuturo sa atin para mabago tayo. Kasi kung sasabihin ninyo, babaguhin niyo yung sarili ninyo, napakahirap po. Pero kung may salita tayo ng Diyos, mababago natin yung ating mga sarili sa biyaya ng Panginoon. So, ating Diyos towards to God, yan yung tinatrabaho ko ng gospel sa atin. Kaya nga, sabi dito, ang mabuting balita was promised. The good news was promised from long ago by God through the prophet. So, napakalinaw ipinangako ito ng Diyos. Ano ba ang tayo natin kung wala yung gospel? Namubuhay tayo sa paraan ng puro kasalanan. Tama? The way you think, sa pag-iisip pa lamang, puro kamalian na yung naiisip natin. No? Kaya isipin niyo mabuti. May mga kung tayo ay mayroong salita ng Diyos, kung tayo may banal na espiritu, hindi tayo madaling maghatol. Yung mga sitwasyon, yung mga tao, nakikita natin dyan, naglalakad, may kasama. Nung tayo ay hindi Kristiyano, pag may nakita tayong kasama ng babae, kasama ng lalaki na unfamiliar kayo, doon sa kasama niyan, ang naglalaro na kagad sa isipan natin nung hindi tayo Kristiyano, boyfriend niya yan. Yung iba naman, sobra, kabit niya yan. Ganon tayo kadumi. Tama? Ganon tayo ka-judgmental. Noong panahon na hindi tayo saklaw ng biyaya ng Diyos pa. Noong panahon na hindi natin
kilala ang ating Panginoon. Kaya sabi dito, gagamitin ko lang po yung 1 John, napakalaga po kasi na maunawaan niyo yung gospel, nagtuturo ng tamang pananaw sa ating Panginoon. Sabi niya dito sa 1 John, chapter 2, verse 3 to 6, pakinggan niyo po ito, babasahin ko sa Tagalog para maunawaan niyo. Commandment will change the sinner. So sabi niya dito, nakakatiyak tayo nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang utos. Asa ba yung utos ng Diyos? Nasa Bible. Through the gospel of our Lord. Kung sinusunod natin ang kanyang utos, in verse 4, ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. What is the truth? The gospel of Lord. Ano sabi ng verse 5? Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay may ibig ng wagas sa Diyos. Sa ganitong paraan, nalalaman natin na tayo'y talagang sa Kanya. In verse 6 pa, forward ko ng verse 6, ang sino man nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat namumuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. So yung ating text, pag binasa natin forward 3 and 4, ang gospel po ay tungkol din sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya dito, verse 3 and 4, at ito ang sinasabi ng banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa kanyang pagiging tao na siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. So the gospel is all about the Son of God. It's all about Jesus. Kaya kung binasa natin kanina, doon sa 1 John 2:6, doon sa 6, sabi niya diyan, sino man nagsasabing nananatili sa Kanya, ang Diyos siya'y dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. So parang, ang nare-reverse dito ni John sa mga mananampalataya during the time, pag yung gospel nasa iyo, namumuhay ka na tulad ni Kristo. Kasi, gospel is all about Jesus. Kaya dito, paano magiging tama ang ating attitudes towards to God? Kinakailangan natin unawain yung salita ng Diyos. Kaya kung minsan, ito sa inyo, nakapastangan natin sa banal na Diyos sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Napakadali natin. It's easy to offend our holy God in simple way, tama? In simple word, in simple actions, we are offended our God. Kasi hindi natin naunawaan kung gaano kabanal ng Diyos. At ito namang gospel, nagpapakilala sa atin kung sino ang Diyos. Okay? Kaya napakahalaga mga kapatid na maunawaan natin what is gospel. What is the importance of gospel? The importance of gospel is teach us our right attitudes towards to God. Kaya nga kung minsan, ang dali natin, pag inalok tayo, madali natin iwanan ang gawain ng Panginoon. Why? Isa lang ang problema nun. Hindi mo kilala ang Panginoon. Hindi natin kilala ang Diyos. Kaya makikita natin ano ang attitude natin patungkol sa ating Diyos. Hanga? Sa pagsunod, sa pananalangin, sa pag-respond sa kanyang kabutihan sa buhay natin, paano tayo nagpe-present ng ating sarili as personal ambassador of God o personal representative of our Lord. So yun ang dapat natin isipin. Yan ang kalagahan. Bakit natin kinakailangan aralin ng gospel para ma-aral din natin mabuti ang attitude natin towards to God. Kaya makikita natin yun, no? Madaling iwanan ng Panginoon, pero hindi natin kaya agad iwanan ang makamundong bagay. Bakit? Kasi maaaring mas kilala natin ang mundo kaysa sa nag-create ng mundo ito. Yun ang ano. Kasi mas nag-locate tayo ng time na unawain. Mas nag-locate tayo ng time i-discover yung mga bagay-bagay sa mundo rather than doon sa naglagay nito. Kaya hindi tayo magkaroon ng tamang attitudes towards God. Yan yung pang-apat. At pang-lima, attitudes toward the words will be changed. Ngayon, yung gospel din po ang nagtuturo sa atin
kung paano tayo makikisalamuha sa paraan ng mundong ito. Okay, dito pa rin po tayo sa John. Jump lang tayo, verse 15 to 17 ng chapter 2 ng 1 John. Pakinggan niyo po ito, it's all about the gospel. Sabi niya dito in 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang anumang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sakit? Sakit po ba? Medyo nakakapanambig balahibo. So, how the attitudes toward the words will be changed. Sabi po ng gospel, do not love the words or anything that belong in this world. If you love the word, sabi niya dito, if you love the word, you do not love the Father. Kaya pala minsan ang Christian, pag hindi malinaw ang gospel sa kanila, mas madaling ibigin ang pagtatrabaho sa linggo kaysa ang paglilingkod sa ating Panginoon. Tama po ba yung kuminsan? Pero hindi natin kinokondem ang bawat isa. Hinihingi ng pagkakataon. Yung iba naman, sa atin, sinasabi natin, naunawaan ako ng Panginoon. Di ba po? Yun ang sinasabi natin. Pero, if the gospel can speak to us, ang sabi niya dito, do not love the word. At ang sabi niya dito, or that everything that belong in this world. Sabi niya dito, if you love the word, sabi niya diyan, you do not love the Father. Kaya pala, napakabigat ko minsan ang ating katawan sa paglilingkod sa Lord. Siguro, para sa akin correct me if I'm wrong, mas matimbang pa rin yung mga bagay sa mundo na pinapahalagahan natin. Okay? Kaya, kung minsan ganun nakakalungkot isipin yung mga ganong situation. Pero, we are blessed, tama? Dahil ngayon pa lang tinutuwid tayo ng Diyos through His Gospel. At sabi ko pa dito, verse 16, sa Tagalog, ang lahat na nasa sanlibutan, ang mga masasama, pagnanasang nasa laman, ay nasa ating mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Gusto kong i-define mo ng konti. Yung pagmamalaki. And sabi niya dito, sasabi niya, in everything that's belong in these words, what is as simple as self-desire. Ito, pag sinabing self-desire, pamimili ito Ano ba ang pipiliin ko? Mahal ako o mahal ko? Medyo crucial ito, Parehas nagmamahal. Pero sino yung pipiliin nyo? Kung mahal mo o yung mahal ka? Alam nyo, ang Diyos, mahal naman tayo lahat tama? Pero yung pagmamahal yan to live a proper way of living. Yung mundo, mahal din tayo. Kaya nga nag-o-offer siya ng magandang trabaho, mga opportunity, so sobrang pagmamahal niya sa'yo. Kahit linggo, mahalin mo lang ako pagkakameron ka nito. Ganun Pero dito, sa Lord, sabi ng God, ang pagmamahal ng Diyos naglilid ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya dito, in everything that's belong in this world, what is a simple self-desire? At sabi dito, what the people seek and want. Yung dalawa doon, napapansin nyo? Yung nakikita at yung gusto nila. Kasi yung Diyos, hindi natin nakikita. Amen? Pero yung mga bagay, nakikita natin yan, tama? At kung minsan, dito daw natin makikita yung indicators na nagpapahal ka sa mundo. Mas ninanais mo daw yung bagay na nakikita kaysa doon sa mga invisible things. Tama? What is faith? In Hebrews chapter 11 verse 1, ang faith is faith in the invisible matter. Ibig sabihin nito, ang pananampalataya ay doon sa mga bagay na hindi mo nakikita, pero iyong sinasampalatayaan. Ay ngayon, sabi dito ni John, makikita natin sa gospel na the simple self-desire, what the people seek and want. Yun yung minamahal ng minamahal natin kung minsan. Wala ka makitang pera sa Diyos, tama po ba?
May nakita po ba kayo, Lord, pera naman dyan. Ganun ano. Ay sabi ng minsan, gusto mo pera? Trabaho ka, Lunes hanggang. Okay, kung may sabi nun ha, wala ka sinasabi. Sabi ko, hanggang Biyernes ka. O, di ba? Eh kasi nakikita nyo. Alam nyo ganito ang tawa, to be honest, nagpo-compute tayo. Magkano na po arawan ngayon? 300 na? Nawaba pa rin. Samahan nyo yung kamanggagawa party list maramigas. Alam mo, 300. If you look the money, you are computed Monday to Sunday, magkano? 200. Bago may bibilin ka, sa linggo ng hapon, ang halaga ay 2,000. Okay? Kailangan ko magtrabaho Lunes hanggang Linggo to earn the money to buy what I want. Bago lagi kayo nag-scroll ng inyong Shopee. Magkano to? 290. Uy, isang araw lang to. Di mo na ako sisimba. After na maghapon ito, may pambayad ako. Look at ourselves. That is the definitions of our sinful nature or our self-desire. You want to see and you want, sabi niyo ba, yung nakikita at yung gusto natin. Pero, yung gospel nagtuturo sa atin na hindi yan. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Kaya pala tayo tinuturuan ng salita ng Diyos para ma-transform tayo. Maging tama ang ating expressions towards the worldly will be changed. Hindi mababago ang ating pananaw sa buhay natin ito patungkol sa mundo kung hindi natin uunawain ang salita po ng Diyos. Maybe today, yan ang lagi kong inaaway sa inyo. Kuminsan nga, gusto ko na rin isimba ng linggo eh. Nahihili ako eh, pero worldly eh. Huwag, isimba na lang ako. Kaya nga eh, kaya yung naisipin natin. So itutuloy ko lamang. Ang sabi pa niya, sa verse 16, you want to say, in everything the words the people is so that the proud are none this from the fathers. It's all come from the word. Kasi parang ganito, no? Parang sinasabi ng verse 16 na ang pagmamalaki ay hindi yan nagmumula sa Ama, kundi sa ating makasalilibutan. Kaya nga minsan, ito pa yung magandang definition ng proud, no? Pag nakasama ka sa isang malaking grupo, ang tapang-tapang mo. Tama? Pag nakasama ka sa isang mayamang pamilya, parang ang tapang-tapang mo. Yan yung proud coming from the Lord. Pero yung Kristiyano, ang proud niya, ipakilala si Kristo sa buhay niya. Yan ang sinasabi ng gospel. This kind of proud is not coming from the Father. That is coming from the world. Sabi niya dito, yan ang gospel. Yan ang kahalagahan. Kaya pala minsan, ano yung pinagmamalaki mo sa buhay mo? Bakit gayaan ang pagtrato mo sa kapwa mo? Yung pera mo? Piso-piso lang? Mga ganong klase mo? 10,000 ka lang? Ganun tayo nagmamalaki. Hindi yan galing sa Diyos. Yan ang winawasak sa atin ng gospel. Matuto tayo. Yung kalakasan mo, bago na po ako sisimba, malakas ka naman. Hello, marami kong malalakas na tao, nagsabi niyan, hindi na nakarating. Kaya wala tayong dapat i-proud. In verse 17, in the world is everything in this, the people desire is passing away, but those who are to do the will of God live forever. So maganda ito sa Tagalog, sabi niya, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kanilang kinahumalingan ito. Okay, nawawala po ba? Sino po yung cellphone ay nasa 5 years na? Palitin na. Pero yung nasa Panginoon, 50 years ka na, may buhay na walang ka-pray, still fresh. Ganun na kaibahan. Kaya dapat tama ang ating attitudes towards the world. We need to change. Paano? Through the gospel. Kaya sabi ni Paul, pag binalikan natin, pinili ako ng Diyos, tinawag niya ako upang mangaral ng mabuting balita.
Nasabi pa ng verse 2, itong mabuting balita na ito ipinangako na ng Diyos mula pa ng una sa mga propeta at isinulat niya. Di ba? Kayo po ba, pag nagsusulat kayo, binabasa ninyo? Alam niyo po, mamaya ito, bandang dulo yun. Mamaya ko itutuloy yun. So, pag nagsusulat tayo, binabasa, kapag sinulatan kayo, dapat basahin nyo. Kasi pag sinulatan tayo, babasahin natin, may message yun. Yung gospel, kaya tinawag si Paul ng Panginoon para ipalaganap ang mabuting balita. Ito yung sulat ng Panginoon sa atin. This is the love letters of our God. Na sabi niya, anak, baka naman masyado na makamundo ang nilalanguyin niyo. Ayan sabi ng John chapter 2 verses 17. The word, even the everything in this people desire is passing away. Luluma po yan, sabi niya. Lilipas siya. But to those who are do the will of God, live forever. Yun ang kagandahan. Kaya pala, masyado tayong pinapagod ng mundo, napapansin niyo po ba? Pag nakakita kayo ng bagong kabinet ng kapitbahay ninyo, ano nga ba nasa isipan nyo? Buti pa siya. Bago yung mga asawa nyo, kakalampagin ninyo para mabilang kayo ng PVC cabinet. Hindi nyo naman mapagtimpla ng kape. Di ba? Kasi nakatuon dun eh. Nakakita kayo, laki ng lalo ng kapitbahay nyo. Nahili kayo. Huwag kayong maglolo. Masyadong worldly yun. So, hindi ganon. Pero sinasabi dito ng Panginoon, maging tama po ang ating pananaw patungkol sa mga bagay na nasa mundo. Isa pa po, 1 John chapter 3 verses 6 to 9. Ang sabi niya dito, ang nananatili sa Kanya hindi nagpapatuloy sa kasalanan, at ang sino man nagpapatuloy sa kasalanan na hindi nakikita, ni nakikilala man sa Kanya. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sino man gumagawa ng matuwid, ay isang matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy naman sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa ang kasalanan ay ang dyablo. Kaya nga naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. Yung gospel pala, pinarating ng Panginoon para i-destroy yung mga evil works sa buhay natin. Number 1 po yun, yung katamaran sa pagkilala sa ating Panginoon. Tama? Yung katamaran sa pananalangin, trabaho po ng dyablo yun. Isa pa nga po trabaho ng dyablo. Pag nasa loob na kayo ng church, gusto lang kayo nakaupo, wala kang ginagawa. Trabaho din sa niya, okay na yan. Basta sumisimba ka. Huwag ka na lang mag-evangelism. Okay, gano'n no? Huwag ka na lang mag-prayer meeting. Basta sumisimba ka lang. Gusto ka dyablo yun. Upo ka lang doon. Okay, matulog ka lang. Okay lang po yung mga tulog yan. Naunawaan ko po na po yan kayo. Baka nag-overtime kayo sa talungan, mahirap din yun. Yun ang gusto ng dyablo. Yun ang ginugusto ng dyablo. Pero yung gospel, pag nag-speak out sa atin, winawasak po yung gawa ng away sa buhay natin. Iyan po ang kahalagahan ng gospel sa buhay natin. Tama po ba? Yun ang ginagawa ng gospel sa atin. Kaya napakahirap isipin na why we need to understand about the gospel. Why we need to understand the importance of gospel. Why? Kasi the gospel is only the way to save the power of sin. Siya lang naman po yung may kapangyarihan. Hindi natin alam kung saan tayo nagkukulang. Kaya nga, nakakagulat nung inaaral ko ito, nung kami ay nasa Bible School, inaaral ko ito from the very start ng Bible School. Kaya sabi ko, Lord, thank you, may message na for the whole year. Pero napakasakit dito habang inaalupay ko, talagang nakakalungkot isipin ang buhay ng isang Kristyano kapag hindi natin naunawaan yung mabuting balita sa buhay natin. Kasi sabi dito, na nagpapatuloy sa kasalanan, hindi nakikita sa Kanya ang Diyos.
Ibig sabihin, hindi nakikita sa kanya ang aral ng Panginoon. So, yun ang tanda natin. Panglima, attitudes towards the Word will be changed. Hindi natin makikita kung paano tayo dinadaya ng daigdig kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, kung hindi natin ito minimeditate. Although nagbabasa tayo, pero are you sure that you are meditating the Word of God? Yung word kasi meditating, parang ganito. Sino po nakakain ng baka? Yung purong laman ng baka. Di ba, ningunguyak natin ng mais yan? Imposible naman lunukin nyo. May buto. Kinihimay po natin yun. Yung isda, kumain na kayo ng isda? Pag po'y nasa lata, malambot yung tinik eh. Nilulunok po ba natin ang buo yun? We are trying to swallow fully the fish. Matay ka doon. Pero hinihimay po natin yun para ma-enjoy natin. Ganun din ang salita ng Diyos. Parang kami ng baka na kinakailangan mong nguyain, labas mo yung pinaka-sebo niya, yung nasa niya, at talagang durog na durog bago lunukin. Ganun yung meditating the Word. Hindi lang natin ito binabasa, you must be meditate. Ano ba ang gusto ng Diyos na baguhin sa akin at lalo tigit kaugnay ito sa paraan na makikisalamuha ko pagdating sa mundo. Kinatanda po natin. And number 5, the gospel can teach the attitude towards the Christian will be changed. Ito na. Yung salita ng Diyos sa buhay natin, yung gospel, tinuturuan tayo kung paano mo i-approach yung katabi natin ngayon. Yung kapwa natin Christian. Kasi sabi dito, 1 John chapter 3, 14 to 17. Magugulat na lang kayo at parang paulit-ulit itong ginagamit ito. Pero ito yung gospel ng Panginoon. Sabi ng 14, gano'n rin. If you know you have left death and come over the life, we know because we love one another. Those who do not love are still under the power of death. Sa Tagalog, mas maganda ito. Sabi niya yan, nalalaman natin, lumalapit tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat ang iniibig natin ng ating mga kapatiran ay hindi umiibig, ay nananatili sa kamatayan. Kaya pala concern ka dun sa katabi mo pag absent siya. Kaya ka pala concern, hindi na naman sumimba si ganito. Anong gagawin nyo? Iyan mo siya. Ganun ba? The gospel can teach, remind your brother and sister. Halimbawa, alam mo nagkasala siya. Ano yung dapat natin maging response doon as a part of the body of Christ? Ano yung tamang response doon? Ipanalangin mo siya, huwag mo siyang ipagkwento. Huwag mo ikalat. Ay, si ganito nagnakaw ng itlog, yung pambugo. Di ba? Kaya kung minsan, ito yung kahalagahan ng gospel. Magiging tama ang principle natin towards to our co-believers, co-followers of Christ. At ang sabi doon, yung pag-ibig. Ang sabi ng verse 15, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyo ang buhay walang hanggan at wala ito sa mamamatay tao. Yung gospel ang sasalita doon. Yung ikaw, nagkasala ako, pinundem mo ako, bago sasabihin mo, pastor ka pa naman, hindi mo yung trabaho. Kristiyano ka pa man, hindi, ang gagawin mo doon, just pray for them. Hindi yung nakita mo nagkakasala yung sumbog, gano'n yung ginagawa. Diba? Remember this, kung kayo may gaya ugali na tinitingnan ninyo ang inyong kapwa natin mananampalataya, baguhin niyo po yan. Hindi nyo naunawa ng gospel ng Panginoon. If ever, anyone supposed to be here, nabulit sa pagkakasala, you have no right to judge. Wala ka pong karapatan doon. Ang gagawin mo doon, kung nasa aral ka ng Panginoon, ipapanalangin mo yun, at kung sa'yo naman siya nagkasala, mag-usap kayo. Magpatawaran kayo. Yun ay tinuturo ng Bible eh. Tama po ba? Mamaya sa ating sa part ng ating application na andun nyo, nasasagay lang po talaga dahil ako ay tuhog po kasi ako pag gumagawa ng message.
Lahat ay na all about the scripture. Hindi yung sinasamba natin. Sabi pa niya dito, and 16, this how to know the love Christ give His life for us. We too. Sabi niya dito, kung si Jesus, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, tayo din. Ibigay din natin. At sabi niya dito, then, the oath of giving our lives for one another. Sabi pa ng 17, sa Tagalog na lang, kapag nakikita natin ang isang may kaya sa buhay, sa kanyang mga kapatid ay nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi niya bang siya ay umiibig sa Diyos? Okay? Sa pamamagitan lang ng mga salita, subalit hindi rin naman maipakita sa tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang gawa. Ito kanina, nasagin ito sa Sunday School, ano? Yung salvation natin, after you salvate, tinitingnan ng Panginoon yung mga gawa natin. Halimbawa, nakikita ninyo, yung isang kapatira natin, may kakayanan ka naman tumulong, pero hindi ka tumutulong. Tinatawanan pa, sabihin pa, tamad eh. Bagamat may principle sa Bible, ang mga tamad, wag. Ayan, nagbabasa rin pala kayo. Pero yung hindi naman tamad eh, halimbawa, nagkasakit siya, mayroon talaga malaking problema, may kakayanan ka para tulungan siya, tinuturuan tayo ng gospel na tulungan yan. Pero kung tayo may kakayanan tumulong at hindi tayo tumutulong, mapapakita po daw natin ang pagmamahal. Sabi dyan, kapag nakita ninyo ang isang may kakayanan sa kanyang buhay at kanyang kapatid ay nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi mo ba siyang umiibig? Tandaan niyo ito yung logic, ito yung theological. Tayo walang kakayanan iligtas sa ating sarili. Amen? Kaya niyo po ba? Ay bakit absent yung iba? Hindi natin kaya tulungan ang ating sarili to save. Kaya sabi doon sa verse 16, kaya nga binigay ni Jesus sa kanyang sarili para sa atin. At ganoon din tayo. Sabi niya, dito natin makikilala ang pag-ibig inalay ni Jesus sa kanyang sariling buhay para sa atin, kaya dapat din natin ialak ang ating mga buhay para sa ating mga kapatid. So itinuturo ko yan. Ang gospel po nagsasalita niya. Kaya nga, ano itinuturo ni Pablo? Magmahal lang kayo magkakapatid. Kaya nga pinagalitan niya taga-Corinthian, napasin niya sa taga-Corinthian. Ano ba naman kayo? Sabi niya doon, kayo ay nagkakagatan para kayong mga asong gubat. Kaya dito sa congregation ng Panginoon ito, wala po dito magkakawaya, may tampuhan, pero may patawaran kagad. Tama po ba yun? Yan po ang essence ng Christian. Yan po yung dapat natin maging attitude tungkol sa gospel patungkol sa pakikisalamuha natin sa mga kapatiran natin. Tutuloy ko lang po at medyo mahaba ito. Next, attitudes toward the false teachers will be changed. May mga nagtuturo sa inyo ng maling katuruan. O baka naman tayo nagtuturo ng maling katuruan. Hindi kayo makakapagturo ng tamang katuruan kung hindi natin naunawaan ang gospel ng Panginoon. Kung pang sarili lang ituturo mo galing sa mundo. At kung minsan, sasalubungin pa natin yung mga false prophet, galing-galing yung salubungin yung maling katuruan. Ikaw rin pala, wala kang tinitindigan. Wala ka rin palang alam sa iyong sinasabi. Mahirap yun. So 1 John chapter 5 verse 1. Kung tayo sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, tayo mga anak ng Diyos at ang sino mong umiibig sa Ama ay umiibig din sa Anak. Ito ang palatandaan na ikaw ay nasa katwiran. Tinuro ba ng Diyos na makapag-debate? Tinuro ba? Hindi. Sabi ng iba, sabi ka ni Pablo, ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Ibig sabihin nito, kung minamali ka ng kanilang katuruan na hindi naman galing sa Biblia, itanggol mo. Ngayon, hindi mo may tatanggol kasi wala kang gospel. That is the importance of the gospel. Kaya tinuturo natin yun. Kaya nga from the very beginning, only the gospel can bring the salvation. Maririnig nyo mga false prophet. Dito sa simbahan lang ito ang kaligtasan. Mali po yun. Kasi ang sabi ng Bible, only the gospel can bring the salvation. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sasabihin niya, itong simbahan na ito, mag-aalis sa inyong mga kasalanan. That is wrong.
Walang simbahan, walang panalangin na mag-aalis ng kasalanan natin. Only the gospel save the power of sin. Kaya nga mga kapatid, sinasabi dito sa inyo, pinapakiusap ito ng salita ng Diyos sa atin, kaya tayo hindi nagbabago ang way of service natin sa God. Kasi yung gospel, hindi natin naunawaan kung ano yung tinatrabaho sa buhay natin. Doon tayo nagkukulang. Kahit na ako'y magsasampung taon na dito, kung hindi nyo unawain na mabuting balita ang nagtuturo para mabago tayo, hindi tayo mababago. Nakukuha natin? Maybe the false teachers, paano natin siya harapin? Ulang tayo ng oo. Kasi wala tayo salita ng Diyos na itinatanim sa ating mga puso. Yan ang kahalagaan ng gospel. Isa pa, what is the importance of the gospel? The gospel can teach a right attitudes toward to Jesus. Kita niyo po, yung mga tao hindi nagbabasa ng Biblia, ang pagkakakilala kay Jesus, tao lang. Napapansin niyo? At yung mga tao hindi talaga nagbabasa ng Biblia, ang pananaw kay Kristo, taon-taon may pinapako. At isinasayaw pa. Oh. Kasi ano kulang doon? Kulang sila sa kaalaman sa salita ng Panginoon. So mga kaibigan, mga kapatid ko sa Panginoon, swallow up po natin sa puso natin yan. Katasin po natin yung isinero ko sa inyo. Hoy, yung gospel lang po ang magbibigay ng kalayaan sa atin kung paano tayo iniligaw ng daigdig na ito. So, attitudes toward to Jesus, kaya nga sabi ng verse 1, whoever believes in Jesus Christ is the Messiah, he is the children of God, and whoever loves the Father's love his children also. Yun ang maganda doon. Kaya pala, I love you, Lord. Di ba kinakanta natin yun? For your mercy. Di ba nakikita natin yun? Bago tayo lalakad ng Kristiyano, pagkasama niyo ang barkada niyo, nakakalimutan yung Kristiyano kayo. Oh. Dala ba natin ang gospel doon? Nasabi ko nga sa inyo, we have an eloquent ministry. Yourself is a great testifier of the gospel of Christ. Paano yun? Yung mga changes sa buhay natin. Paano tayo nakikisama sa mundo? Kaya nga sabi ko sa ating leader ng kabataan, February 14, Sabado, kahit pagod ako niyan, mag-contact tayo sa kabataan dito kaysa makipag-date sila sa February 14. Kaya maraming nanganganak ng November But because February 14, sino mga birthday dyan November, ginawa kayo ng Valentine. Saan naman galing yung Valentine? Sa isang priest, si Father, kilala niyo kung sino pari na yon? Huwag kayo magse-celebrate kung hindi niyo alam ang foundation. Si Father Valentino, noong 15th century, tinatag ang Valentine. Ano ang symbol ng Valentine? Sabi nila si Cupido. Cupido. Kaya kung minsan ganun tayo kaya babagoy natin yan towards, kung meron mga kanyang klase ng pamamaraan tayo sa mundong ito, baguhin natin, sikapin natin. At yan, ang pagbabago niyan, nagsisimula sa ating mga puso. So let's review. Anong kalagahan ng important of the gospel? Number 1, tinatama ang ating prinsipyo at pananaw tungkol sa Diyos. Pangalawa, tinatama ang prinsipyo natin pananaw tungkol sa daigdig na ito at ang mga bagay na narito. Pangapat, na dinagdag natin, binabago ang ating pananaw sa pakikipas sa lamuha sa ating kapwa mananampalataya. Parang may nakita ko last time isang nagsasabing nag-aaral sa Bible School. Okay, kabataan to. Nakita ko yung notes mong nakaraan, nag-PI, wow! Kaya yung social media, beware po tayo. Lahat ng tao, pag tayo Kristiyano, nakatala po tayo sa kanilang mga paningin. Kaya nga ako, binago ko ng mga kapatid, bago ko ibigay yung aking application. Kaya yung social media ko, as long as maybe my family, hindi ko siya pinopost.
Kasi yung mga nakakakita doon, hindi lahat natutuwa sa post mo. So ngayon, pag ipinost mo, is all about Jesus. Problema nila yun. Kung ano ang kanyang reaction doon. If ever na medyo may nakaka-hurt sa post natin, galing naman sa salita ng Diyos, hindi galing sa iyo. Yan ang mga definition na dapat natin maunawaan ng mga kapatid. Kaya, maybe the co-Christian, makikita mo yan, you're posing, saan ka nakikita, sa bawat araw. Kaya ngayong dalawa nating student, gusto ko sila laging i-mentors. Habang wala ako dito, manguna sila sa gawain. Gusto nila maging great leaders. Someday, lagi silang maglaan ng oras sa gawain ito. Hindi tayo nagtatrabaho sa tao. Nagtatrabaho tayo sa kabuhayan ng Panginoon. Yun po ang tatandaan natin mga leaders. And then, number 5, paano tayo makikisalamuha sa mga course teachers. And number 6 is, ano ang tamang ugali natin patungkol kay Jesus? Bilang implication po, gospel is the love letters of our Lord. Ngayon, kung hindi tayo nagbabasa ng gospel, yung katulad ng ginamit ko sa John, yung buhay pala natin namumuhay na in worldly way, na ipinapakilala ng gospel sa atin, hindi ka makitang anak ng Diyos. 5. You must love the world. Tama? Kaya minsan, ito yung ano kaya ito application ko, yung gospel, that is the love letters of God for us. Kaya pag nabasa mo yung gospel, katulad ng basa niyo dyan, di ba binanggit kanina, ang mga nagmamahal sa mundong ito at sa mga bagay nito ay hindi anak ng Diyos. Pero, ang tingin mo sa sarili mo, anak ka ng Diyos, parang ganito, no? Nung panahon namin, kung may sulatan walang cellphone nun. Sulat talaga, nung nanliligaw ka. Kaya pagka yung sulat, pagbalik ka, agad binabasa. Baka kasi binasted yun, di alam mo na ang gagawin mo. Find other way. Find other girl. Ganoon. So that the gospel is the love letters of our God. Gusto niyo po mabasa ang love letter ng Panginoon? Basahin niyo po yung kanyang salita. At dyan siya nagpapaalala kung gaano kanya kamahal. At kung paano rin siya pinamahal. Okay? Pangalawa, the gospel will also change the one attitudes towards to God. Kasi habang nakikilala natin ang Panginoon, habang binabasa natin ang salita ng Diyos, ganito pala siya kabuting Panginoon. At ganito naman ako, kasamang Panginoon. Kaya kanina yung mga illustrate ko sa inyo si John, pinili ko ito para makita natin yung ating mga sarili. At ang binabasa ko sa inyo ito, upang basahin ang love letter ng Panginoon para sa atin, para mabago ang ating mga ugali at pananaw tungkol sa Diyos. Huwag po natin basahin ng Lord. Isa pa, towards to God, towards the Bible, towards the church. Kaya pag ang Bible binasa natin, malalaman mo, paano tayo magpapahalaga sa kanyang salita, paano tayo magpapahalaga sa ating iglesia, sa gawain ng Panginoon, paano tayo magpapahalaga sa mga hindi maligtas, paano tayo magpapahalaga sa trabaho yung pinagkatiwala sa iyo, yung mga resources kang meron, tama po ba? Sinasabi po ng ano yan, ng Bible din. Lahat ng bagay dito sa mundo ay pag-aari nino. It's belong to God. Kahit kayong mga anak ninyo, pag-aari ng Diyos bago hindi makita sa kanila na sila'y pag-aari ng Diyos. Kaya nga makikita natin doon, even in so many more in our life, yan ang ginagawa ng gospel sa atin. And then lastly, for the last, sabi dito, the gospel will make a person experience the love, joy, peace, hope, and forgiveness. Tama? Saan niyo po natagpuan ang comfort na dakila? Natagpuan niyo po ba? Yung pera, pag sobra tayong stress. Tama po ba? Buti na lang ako, hindi na-stress sa pera kasi nagkameron ako ng pera, sa mamaya nga po, wala na ulit, din bukas na ulit ang bibigyan ng Panginoon. Okay, biblical din naman po yun, Matthew 6 verse 34, kaya pag binigyan ka ng Panginoon. So ano pa? The gospel will make person experience the freedom from sin. Paano ka nakawala sa kasalanan?
dahil lang sa gospel. Yan ang napakagandang application. And also, not the freedom from the sins, from the bondage of Satan, oppression. Ito po bakit po ginamit yung word of oppression? Alam niyo po yung word of oppression sa Tagalog? Yung gospel lang naman ang pumuputol sa atin sa pang-aapi ng dyablo sa buhay natin. Alam niyo po, api-apihan po tayo noon. Maniwala kayo. Hindi yan sisimba! Sabi niya, no? Hindi yan maniniwala sa'yo. Parang sa church, no? Sabog-sabog na ang laway ko. Pero tayo ay ino-occry. Oppressions. Inaapi pa rin tayo ni Satanas. Huwag ka maniwala sa sinasabi ni Pastor. Hindi yan totoo. Hindi ko ba sinasabi yun? Sinasabi ng Bible sa atin yan. Kaya, yung gospel lang ang may kakayanan para tayo ay ikat yung bondage of freedom from the bondage in the Satan oppressions of our life. And then lastly, ito po, only the gospel can transform the community. Naniniwala po kayo? Not the leadership. It's all about the gospel. Hindi mababago ang ating tahanan, ang ating barangay, ang ating bayan, ang ating lalawigan, kung hindi dahil sa gospel ng Panginoon. E tandaan po natin yun. Maybe our lifestyle, hindi tayo mababago kung wala talaga ang salita ng Diyos sa buhay natin. So mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, mga anak, this is the time to accept the real meaning of the gospel. No one can change unless you know about the gospel. Kaya tayo po lahat ay tumayo bilang application natin. Yung salita po ng Diyos sa buhay natin. Ibinigay ng Diyos sa ating lahat yan. So set us free. And the Lord chose Apostle Paul to preach the gospel. Sabi niya dito. Sabi niya verse 1, from Paul as the servants of Christ Jesus, an apostle and chosen, called by God to preach His good news. Bakit niya pinipreach? Sabi ng verse 2, sinagot din niya. Why? That because the good news was the promise long ago by God through His prophet as the written of the Holy Spirit. And also in verse 3, sabi niya, the gospel is all about isa. At ang sabi nga kanina ni Pablo, ang buhay ko, doon sa Galatia na pinag-aralan natin kanina, hindi na ito yung buhay ko, kundi ito ay buhay ni Kristo ang siyang nakikita sa akin. Kaya mga kapatid, for this morning, we need to acknowledge the goodness of God to our life, to our family. Bakit? Kasi sa daming taon natin nakakapakinggan ng salita ng Diyos, paulit-ulit pa rin yan sinasabi sa atin. At kahit minsan di tayo nababago ng mga aral na ito, nandun pa rin ang gospel ng Panginoon to continuing reminding us na yung kanyang salita ang siyang magpapabago ng buhay natin, pananaw natin tungkol sa Diyos, pananaw natin sa ating kapwa mananampalataya, pananaw natin sa mga magtuturo sa maling kaburuhan, pananaw natin tungkol kay Jesus, at pananaw natin tungkol sa mga bagay sa mundo. We ask for our Father in Heaven to indwell us. Hilingin natin sa Panginoon na ibukas pa yung ating kaisipan sa napangalan ng bagay na ito sa buhay natin. Yes. Aming Diyos at Panginoon, nagpapasalamat kami tubos sa iyong pag-ibig sa amin. Sa lawak ng iyong pagmamahal, kahit yung mundo ng kamatayan, dinako mo upang kami mga titingala sa sampalataya at makakaunawa sa iyong biyaya ay magkaroon ng tunay na buhay. Panginoon, once again, we open our heart and mind. Gusto ka po namin, Panginoon, papasukin sa aming mga buhay. Gusto rin po namin, Panginoon, magpaturo sa inyo
Maaaring everyday we are commit, offended, your holy name. Pero sa tuwing na kami magkakatipon sa lugar na ito, nandiyan ang pagtutuwid mo sa amin. Nandiyan yung pagmamahal mo sa amin. At salamat sa walang hanggang mabuting balita na nagpapaalala sa aming mga sarili na maaari kami ay naaalipin ng paraan ng kaaway. Pero salamat for your gospel. Nagbibigay sa amin ng kaliwanagan para kami ay lumayan sa mga bagay nito. At Panginoon, dalangin ko rin yung mga kapatid namin wala for this morning. Maaari nasa ilalim sila ng init ng araw dahil ang gusto nila yung nakikita lang nila ang gusto nila. Panginoon, nakikiusap ko kami, makikatok po ang kanilang mga puso. Na maunawa ko, Panginoon, ang araw na ito ay araw ng pagpapahalaang hindi kayang tumbasan ng mga bagay na aming tinatangkin. Salamat, Father God, dahil mabuti kang Panginoon sa amin. Lagi mo kami sinasamahan, lagi mo kami pinagpapala sa maraming bagay. Tulungan mo po ang aming puso't isipan na mabago ang paraan ng aming pananaw patungkol sa paglilingkod sa iyo. Lord, we not supposed to be here that because we have favorable requests in your mighty name. Panginoon, naririto po kami dahil gusto namin marinig ang iyong love letter para sa amin. Gusto din namin na marinig, Panginoon, ang iyong pagtutuwid sa amin. Gusto din namin, Panginoon, maranasan ang pag-align mo sa buhay namin. And Lord, salamat po sa iyong mga salita. Kung may mga hurt man sa amin, nagpapasalamat kami lubos dahil tanda iyan na kami iyong mga anak. Tanda yan, Panginoon, na ang puso namin ay pinagaharian mo dahil lagi mo kami itinutuwid at tinuturuan sa lahat ng pagkakataon. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mabuting salita. Ipagpala mo po sa amin ito at maranasan namin sa bawat araw ang iyong kadakilaan at karapatan. Salamat po. In mighty name of Christ, this is our prayer and thanksgiving. In Jesus' name. Magandang tanghali po at pagpalain tayo ng